Talaga namang walang mapapanis na sinaing kapag ganito kasarap ang ulam na nakahain. Minsan lang ang panahon nito kaya dapat wag mong papalagpasin na makaulam nito. Magandang araw, kung wala ka pang naiisip ulamin, ganito na lang din ang lutuin mo. Ang isasahog ko nga pala dito, balun-balunan at atay ng manok. Mas marami yung balun-balunan. Hinugasan kong mabuti yan. Inisa-isa ko talaga kasi minsan merong mga nakatagong dapat alisin dyan. And then after that, ay tinimplahan ko lang to, salt, pepper, at 4 slices ng ginger. Nilagyan ko rin ng tubig dahil ito nga po ay papakuluan natin. 10 minutes lang, okay na yan. Itong atay, mamaya na natin yan tatrabahuhin. At magpuproceed muna tayo dito sa paghihiwa ng ating gagamitin. Sigarilyas. Panahon po ng sigarilyas ngayon, kaya yung ganito po kadami, nasa 40 pesos po ang bili ko dyan. Hihiwain ko lang yan ng maninipis. Yung ganitong sukat po ay tamang-tama na para dun sa ating recipe na gagawin. At syempre huhugasan na rin natin yan. Hiwain na rin natin yung ating kakailanganin na sibuyas. Syempre, hindi rin mawawala ang bawang at luya at kung gusto mo naman ng maanghang, dadamihan mo ang lagay ng sili. Pero dito po kasi merong mga batang kumakain, kaya dinidisid ko pa yung sili. Minsan nga binababad ko pa yan sa tubig para mabawasan yung anghang. And then after 10 minutes nga, alisin na natin sa apoy yung ating balon-balunan, hiwain natin ng medyo maliit. At dahil nanonood ka pa hanggang sa mga oras na to, ibig sabihin nagugustuhan mo itong ating recipe. Kaya paki-like and follow na rin po itong ating page. I-share mo na rin ang video. Salamat! At kapag nagisa na nga natin itong ating aromatics, ay ilalagay muna natin itong atay. Lulutuin natin to for couple of minutes. Then bilingin natin, bali 1 minute kada side para medyo tumigas itong ating atay. Pagkatapos niyan, sasangkotsahin na natin ng sama-sama. Maglalagay muna tayo ng paminta. Pagkatapos, kailangan dito yung parang napiprito na para mas masarap lalo. Mas malasa, wala pang lansa. At maglalagay na tayo nitong ating pampalasa na bagoong alamang. Sangkotsahin nating mabuti para talagang walang lansa. Yung ganitong itsura na napiprito ay saktong-sakto na yan. Ilagay natin ngayon yung ating pangalawang gata ng niyog at papalambutan natin itong ating atay balon-balunan. Medyo matagal ding palambutan ang balon-balunan. Takpan natin. At pagkatapos niyan, i-check natin ngayon. Pag sakto na yung lambot ng ating balon-balunan, ay titimplahan natin to uli. I-adjust na natin yung lasa. Ilagay mo na rin yung pampalasa na gusto mo. At ilalagay na natin ngayon itong ating mga sigarilyas. I-mix-mix lang natin. Pagkatapos ilang minuto lang naman lalambot na yan. Ngayon, pwede nating takpan saglit para mas mabilis itong lumambot. At kapag paluto na ito, ilagay na natin yung ating sili na berde. Ilagay na rin natin yung ating kakanggata. So dito po sa recipe na to, kung gusto nyo po yung masabaw, pwede nyo pong dagdagan. Pero kung gusto nyo naman po yung naglalangis or nagmamantika, mas marami po yung kakanggata na ilagay nyo. Dito kasi sa amin sa mga bata, talagang sabaw is life. Kaya talagang kapag gantong mga ginataan ang niluluto ko, laging masabaw. At syempre kung bet mo talaga ay yung umuusok sa anghang, damihan mo ang sili. At syempre, samahan na rin natin ang pritong chicharon para talaga namang walang masasayang na sinaing. Maraming salamat sa panonood at tara po, kain tayo.